Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 8, 2024. Nananatili nga pong nakakaapekto sa ating bansa dito sa may parte ng Bicol Region, Quezon, Dinagat Island, Surigao del Norte, and Surigao del Sur. Itong Shearline at yung Easterlies. Asahan nga po natin na magkakaroon tayo dyan ng mga cloudy sky na merong mga scattered rain shower and thunderstorm. Yung northeast monsoon naman o yung amihan ay apektado pa rin po yung halos sa buong Luzon. No? Hanggang dito po yan umabot sa may parte ng Metro Manila. Asahan natin na magiging malamig pa rin yung ating lagay ng panahon. Pero dito sa may baba ay asahan naman natin na meron tayong mga tsansa na mga isolated rain shower. Bunsod po yan nung Easterlies at nung Shearline. Ayon naman sa ating advanced weather forecast ng European Center, wala pa rin po tayong minomonitor na anumang bagyo o low pressure area na magiging banta dito sa ating bansa dahil posibleng puro shearline lamang yung posibleng magpaulan, lalong-lalo na nga po sa eastern section ng ating bansa. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yun nasa eastern section ng bansa. Dumako na nga po tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Dito nga po kung saan nakakaapekto yung shearline, asahan natin po yan sa may parte ng Bicol Region, dito po sa may Quezon, dito po sa may northern portion ng Visayas, ay asahan natin na magkakaroon tayo ng mga chance ng mga light rains. At dito naman po sa may parte ng eastern section ng Mindanao, may chance rin po ng pagulan. Pero yung western section po ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, tuloy-tuloy pa rin po may chance ng pagulan dito sa may eastern section ng Mindanao, dito po sa may Visayas at lalong-lalo na nga po sa may Bicol Region at dito nga po sa may parte ng Quezon. At yung malaking bahagi ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, patuloy pa rin po may mga tsansa ng mga pag-ulan ng eastern section ng ating bansa at mananatiling maayos at magandang lagay ng panahon ang western section ng bansa. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mananatili pa rin po na may mga tsansa ng pagulan ang eastern section nga po ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin naman po natin yung malakas na pagbugso ng northeast monsoon at yung shearline na nakakaapekto nga dito sa may eastern section ng Bicol Region, Visayas at ng Mindanao. By January 9, dito asahan nga po natin by January 9, bahagyang lalakas yung easterlies dito mapapansin natin, kaya asahan natin magkakaroon tayo ng malinsangang panahon. Pero pagdating naman po ng January 10, muling lalakas yung northeast monsoon o yung amihan at ito po yung magdudulot muli ng shearline na magpapaulan dito nga po sa eastern section ng bansa. Pagdating naman po ng January 11, shearline pa rin po makakaapekto dito nga sa may parte ng Bicol Region at ng Visayas. At pagdating po ng January 12, asahan pa rin po natin yung shearline ay magdadala po yan ng mga pagulan. Pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. By January 13, dito mapapansin natin yung patuloy na paglakas ng amihan at ito'y makakaapekto hanggang sa parte na ng Bicol Region. Pagdating naman po ng January 14, may mga tsansa ng mga malalakas na pagulan ng eastern section ng Visayas at ng Bicol Region. Naabot po yan hanggang parte ng Mindoro provinces. Pagdating naman po ng January 15, asahan po natin magiging maulan nga po ang parte ng Visayas at ng Bicol Region. By January 16,
may mga tsansa pa rin ng pag-ulan sa Visayas at sa Bicol region. At kung mapapansin natin, dito nga po ay nananatiling malakas yung pagbugso ng northeast monsoon. Pagdating naman po ng January 17, dito po mas maulan po sa parte ng Visayas at ng Mindanao. Kung mapapansin nga po natin yan, kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil may tsansa rin po yan magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po ito. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kung mapapansin natin, from January 8 hanggang January 17, wala pa po tayong posibleng bagyo na minomonitor o low pressure area na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.